Ligtas? Tingnan niyo ang ginawa niyo sa kanya. Ano? Magkapera lang kayo, gagawa kayo ng kwento. Sinaktan niyo siya. Ayan, tingnan niyo mga bakas ng sugat na naiwan sa katawan niya. Anong klaseng matino manggagamot ang gagawa nito? Irereklamo namin kayo, mga mukhang pera't manloloko. Masyadong madahas ang dila mo. Gusto kong maunawaan mo na hindi sapat ang magandang muka para magustuhan ka ng mga taong nasa paligid mo. Kailangan mong matutong rumespeto at kung paano makipagkapwa-tao. Ngunit malabo yatang makita mo kung anong tama at mali kung hindi mo mararanasan ang maghirap. Tingnan lang natin kung makapagmaldita ka pa, makapanghusga at makapanghamak ng mga taong katulad namin. Ilang beses na natin ginawa yan. Hindi naman tayo nagkulang sa paggabay sa kanya. Siya ang problema dahil sarado ang isip niya. Hindi nga siya marunong tumanggap ng pagkakamali. Hindi. Ano nangyayari sa akin? Hindi ako pwede maging pangit. Mommy! Daddy, ang buko! Taon 2010. Quezon. Malakas ang pagbuhos ng ulan na may kasabay pa na pabugso-bugsong ihip ng hangin. Gamit ang ilaw na degasera na nasa gitna ng mesang yari sa kahoy, ay tahimik na pinagsasaluhan ng 4 na bata ang kaunting lugaw na nakahain sa kanilang harapan. Halos 1 taon lamang ang pagitan ng edad ng mga batang yon. Karga naman ni Ruel ang sanggol, sabay iniabot kay Aurora na masaya at maluhaluhang pinagmamasdan ang malaanghel na mukha nito. Nakaupo naman ang asawa ni Ruel habang humahagulhol. Hindi niya mawari ang sakit na mawalay sa kanyang anak na noon ay mahigit 3 buwan pa lamang. Kayo nang bahala sa anak namin. Anak, patawarin mo kami. Mahal na mahal ka namin pero ito lang ang paraan para gumaling ka sa sakit mo. Huwag ho kayo mag-alala. Bibigyan ho namin ng magandang buhay ang anak ninyo. Mamahalin namin siya na parang tunay naming anak. Tanggapin niyo sana ito bilang tulong namin mag-asawa sa pamilya ninyo at para na rin sa iba pa ninyong mga anak. Huwag na ho. Sapat na ho sa amin na maipagamot niyo ang anak namin at mailayo siya sa buhay na meron kami ngayon. Sige na ho. Mag-iingat ho kayo sa biyahe. Bukal sa kalooban namin na ibigay ito sa inyo. Hindi niyo po alam kung gaano kami nagpapasalamat ng asawa ko dahil sa batang ito. Siya ang bubuo sa pangarap namin magkaroon ng anak matapos ang ilang taon namin paghihintay. Maraming salamat po sa tiwala. Makakaasa kayo na nasa mabuting kamay ang batang ito. Ibinuka ni Fidel ang malaking kulay itim na payong at pinayungan ang kanyang mag-ina patungo sa kanilang sasakyan. Ilang hakbang pa lamang ay nagsimula ng umiyak ang sanggol na animoy hinahanap ang kanyang ina. Dahan-dahang tumayo mula sa kinauupuan ang asawa ni Roel na si Feli at tumungo sa kanilang pintuan habang tinatanaw ang papaalis na sasakyan ng mag-asawang Fidel at Aurora na noon ay pabalik na sa Maynila. Tumakbo papalabas si Feli at napaupo sa lupa habang patuloy sa pagpupumalahaw. Anak ko! Agad namang sinundan ni Ruel ang kanyang asawa at pilit na pinapakalma sa gitna ng malakas na ulan. Tama na, Feli. Huwag mo na masyadong pahirapan ang sarili mo. Tandaan mo, ginawa natin to para gumaling siya. Mahal na mahal natin ang anak natin pero hindi sapat yun. Wala tayong kakayahan na madugtungan ang buhay niya dahil... Patawarin mo ko, Feli. Patawarin mo ko sa mahirap na buhay na meron tayo ngayon. Kung kaya ko lamang sana. Isang mahigpit na yakap na lamang ang naitugon ni Feli sa kanyang asawang si Ruel. Samantala,
Nakatanaw naman sa bintana ang kanilang mga anak na umiiyak din ng mga sandaling yun. Napamahal na rin sa kanila ang kanilang kapatid, ngunit nauunawaan nila kung bakit kailangang ipaampun yon ng kanilang mga magulang. May kondisyon kasi sa puso ang sanggol na kapag hindi naagapan ay maaari niya yung ikamatay. Makalipas ang maraming taon, sakay ng kotse pauwi sa probinsya ng Quezon ang magkasintahan na sina Kira at Gian. Patuloy sa pagtunog ang cellphone ng dalaga, ngunit hindi niya yon sinasagot. Sino ba yung tawag sa'yo? Sagutin mo na kaya. Sino pa nga ba? Di ang mami ko. Bahala siya. Uwi ako kung kailan ko gusto. Bakit ba hindi mo na lang sagutin at magpaalam ka ng maayos? Mapapagalitan ka na naman eh. Bakit? Ano naman ang bago doon? Lagi naman silang galit. Wala naman akong ginawang tama sa mata nila. Gumawa man ako ng tama o gumawa ng mali, may masasabi at may masasabi pa rin sila. Babe, hindi naman sila magagalit sa'yo ng walang dahilan. Malamang, iniisip lang nilang ikabubuti mo. Nag-aalala lang sila sa'yo. Can you just shut up? Mainit ang ulo ko. Huwag mo nang dagdagan. Hindi mo alam ang pakiramdam ng lahat na lang bawal at mali. Lahat na lang ididikta nila. Buong buhay ko kailangan kong sumunod sa gusto nila. Pagod na ako. Hindi na ako bata. Gusto ko lang munang lumayo at makapag-isip-isip. Kaya please lang, huwag ka nang dumagdag. Pwede? Okay, kung yan ang gusto mo. Sige. Ang akin lang naman, kailangan mo pa ring ipaalam sa mga magulang mo kung nasan ka para hindi sila mag-alala sa'yo. At sa tingin mo, papayag sila na kasama mo ako ngayon? Na magbabakasyon tayo? Nang tayo lang? My God! Siguradong pupuntahan nila ako at pauuwiin. Ay, just make sure na hindi sila magre-report sa pulis tapos madadamay pa ako dahil dyan sa... Huwag ka mag-alala. Hindi mangyayari yon. Sigurado naman ngayon marirealize na nila kung gaano nila ako sinasakal at... Ay, huwag na nga muna natin silang pag-usapan. Lalo lang ako naiirita eh. Samantala, hindi pa rin ba sinasagot? Ay, Aurora, mas mabuti pa sigurong hayaan na muna natin siya. Nagpapalipas lang yun ng sama ng loob. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagagalit. Lahat ng sinasabi ko ay para rin naman sa kanya. Ayaw ko lang siyang mapahamak. Aurora, dahil sa ginagawa mo, lalo lamang nagre-rebelde ang anak mo. Hindi mo ba nakikita lahat ng ayaw natin ginagawa niya? Mula sa pagbibisyo, pagbabarkada, at mas lalo siyang naglilihim sa atin. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Fidel. Hindi ko na maintindihan si Kira. Iniisip ko kung saan ako nagkamali at saan ako nagkulang. Kulang pa ba lahat ng binibigay natin sa kanya? Hindi pa ba sapat kung anong meron siya? Kung alam niya lang lahat ng sakripisyo natin para sa kanya. Alam mo, siguro panahon na para sabihin natin sa kanya ang totoo. Para matauhan siya. Ano? Fidel, hindi. Hindi niya pwedeng malaman na ampun siya. Paano kung iwan niya tayo? Kung hanapin niya ang totoo niyang mga magulang, hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala sa atin si Kira. Siya ang buhay ko. Mamamatay ako kapag nawala siya sa atin. Hindi natin habang buhay na may tatago ang katotohanan. Isa pa, baka yun lang ang tanging paraan para magbago siya. Hindi naman pwedeng siya na lang lagi ang nasusunod. Nasanay na siya sa marangyang buhay, kaya kung sakaling bumalik siya sa totoo niyang mga magulang, babalik at babalik pa rin siya sa atin. Ay, kung alam niya lang kung gaano siya kaswerte sa buhay na meron siya ngayon. Samantala, babe, gising na. Nandito na tayo. Teka, seryoso ka ba? Nasaan bang bahay ng tito mo? Yan, ganyan talagang bahay dito sa probinsya. Huwag kang mag-alala, malinis at... Are you sure? Paano kung may ipis o daga dyan? O di kaya may ahas? Ang dilim at napakaraming damo at mga puno. Ayaw ko dito. Pwede bang... Ay, Kira, gabi na. Wala tayong hotel na matutuluyan dito. Malayo tayo sa sentro. Ano, sasama ka sa akin o iiwan kita dito sa kotse? Sige ka, baka mamaya biglang may sumitsit sa iyong kapre. Sabi ng lola ko dati, sa malalaking puno na mamahay ang mga...
Okay, eto na, bababa na. Ano ba yan? Why so dilim? Wala bang kuryente dito? Wala. Malayo nga kasi sa sentro. Iilan lang ang bahay dito at magkakalayo pa. Bakit hindi mo naman agad sinabi na ganito pala ang lugar na pupuntahan natin? Hindi ka naman nagtanong eh. At saka, ikaw kaya tong bigla ang nakipagkita at nagdesisyon na sasama sa akin dito. Ay, pinilit mo ako na sasama ka ah. Ay, okay, wala naman na ako magagawa dahil nandito na tayo. Are you sure ba na safe tayo dito? Oo naman, dito ako lumaki. Dahil sa lugar na to, natuto akong mangarap, kaya napadpad ako sa Maynila. Pinag-aral ko ang sarili ko, nakatapos at nakahanap ng maayos na trabaho. Sino mag-aakala na magiging isa akong engineer? Sayang nga lang wala nang nanay at tatay ko. Nakita sana nila kung paano ko natupad ang pangarap ko. Bata pa lang ako nung namatay sila at naiwan ako kay Chongberto. Siya na ang tumayong nanay at tatay ko mula nung high school ako. Kaya nga, napakaswerte mo, babe. Dahil mayaman ka at mahal na mahal ka ng parents mo. Kaya ka nila pinagbabawalan dahil gusto ka lang nilang protektahan. Pwede ba? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pagod na ako. Gutom and naglalagkit na ang skin ko. Kailangan ko na mag-shower. Ay, halika na. Tumuloy na tayo. Chong! Chong, nandito na po kami! Gian? Iho? Ikaw na nga ba yan? Aba... Opo, ako nga po. Ang napakagwapo niyong pamangkin. Manang-mana sa inyo, syempre. Ah, siya nga po pala si Kira, girlfriend ko. Ah, hi po. Ano ba yan? Hindi ba siya naliligo? Ay. Nako, akala ko ay may kasama kang artista. Napakaganda naman pala ng girlfriend mo. Ay siya, tumuloy na kayo sa loob. Sakto, nakaluto na ako ng hapunan. Kaya lang ay pagpasensyahan nyo na ha. Hindi ko naman inakalang may kasama kang bisita, kaya gulay na lang kalangan niluto kong ulam. Okay lang po, Chong. Paborito ko kaya yan at sigurado magugustuhan din niya ni Kira. Hindi ba, babe? Hindi ko pa. O siya, ayusin muna natin ang mga gamit natin para makakain na tayo. Siya nga pala, walang shower dito ha. May balon dun sa gilid ng bahay. Magsasalok tayo ng tubig para makaligo ka. Ay, my God! Paano yon? Paano ko makakaligo ng maayos? Malinis ba yung water? Oo naman. Siya nga pala. Bukas mamamasyal tayo at siguradong maaaliw ka sa ganda ng ilog na malapit dito sa amin. Makakalimutan mo yung problema mo at baka nga makalimutan mo nang bumalik sa Maynila eh. Matapos iligpit ang kanilang mga gamit, nagpalit muna ng damit si Kira at tumungo sa kusina. Nakakapit pa yun sa braso ni Gian na animoy takot na takot at inililibot ang paningin sa bawat sulok ng kabahayan. Yari lamang sa kahoy at pawid ang bahay at tanging sahig lamang ang simentado. Napansin naman ni Mamberto na naninibago ang dalaga. Pasensya ka na, iha ha. Ganito ang karaniwang bahay dito sa probinsya. Simpleng buhay lamang ang meron kami dito. Pero masaya naman. Oh, kumain na kayo. Pagpasensya mo ng ulam natin sa ngayon ha. Hayaan mo bukas. Bibili ako ng karne at isda sa bayan. Hindi naman nakaimik ang dalaga. Halos masuka pa yon sa gulay na kanyang kinakain. Nagkatinginan na lamang ang magtiyo at pasimpleng ngumisi. Matapos maghapunan ay nagtungo naman sila sa balon kung saan naligo si Kira. Tuwang-tuwa naman yon dahil sa sobrang lamig ng tubig. Nagpatulong pa siya kay Gian sa pagpapatuyo ng mahaba niyang buhok. Nagtitili pa yon nang makakita ng palaka sa loob ng kanilang silid. Dala ng matinding pagod, 10:00 pa lamang ng gabi ay nakatulog na ang dalaga. Agad namang lumabas si Gian at tinawagan ang ama ni Kira na si Fidel para ipaalam na nasa maayos yon na kalagayan at kasama niya ang dalaga sa probinsya. Seryoso ka ba? Hahayaan na lang natin siyang kasamang lalaking yon? Fidel, paano kung... Aurora, kung may masama siyang plano sa anak natin, di sana hindi niya na ipinaalam ang totoo. At saka paminsan-minsan,
kailangan mo ring itatak sa isip mo na hindi lahat ng tao na makakasama ng anak mo may gagawing masama sa kanya o may impluwensyahan siya. Meron siyang sariling pag-iisip at hindi na siya bata. Minsan kailangan din natin siyang hayaang madapa at magkamali. Hindi mo ako naiintindihan. Kapag may nangyari masama sa kanya, ikaw ang sisisihin ko, Fidel. Humahagulgol na pumasok si Aurora sa kanilang kwarto dahil sa labis na pag-aalala at inis sa kanyang asawa. Kinabukasan, maagang nagising ang magkasintahan at naghanda na ng gamit na dadalhin papunta sa ilog. O mag-iingat kayo doon ha, medyo madamot, matarik ang daan. May mangilan-ngilan na rin namang bahay kung sakaling maliligaw kayo papunta o hindi kaya ay pabalik. Susunod na lamang ako doon pagkagaling ko sa bayan. Sige po, Chong. Ingat din po kayo. Agad nang umalis sina Gian at Kira papunta sa ilog na kanilang papasyalan. May kalayuan din ang kanilang lalakarin kaya inagahan na lamang nila upang hindi abutin ng sobrang init sa daan. Makalipas ang ilang minuto ay nakaramdam na ng pagod si Kira sa paglalakad. Ang layo na ng nilalakad natin. Napapagod na ako. Ano ba yan? Ang daming damo. Wala bang maayos na daanan dito? Ang sakit na ng pakot. Nangangati na ako sa dami ng nagtataas ang damo. Aray, ang hapdi at ang kati-kati. Ay nako, kanina ka pa nagrereklamo. Malapit na tayo. Makinig ka. Naririnig mo na ba yung agos ng tubig? Ay, salamat naman. Gustong-gusto ko na mag-swimming. Pawis na ako. Oh my God, ang dami ko na tuloy rashes. Tingnan mo. Ay, mawawala rin yan. Ayan, nandito na tayo. Tingnan mo kung gaano kalinaw yan, oh. Woohoo! Wow! Ang ganda nga. At mukhang ang lamig ng tubig. Masayang-masaya sina Kira at Gian habang nagsuswimming sa ilog. Habang naliligo ang dalawa ay napalingon naman sila sa isang matandang babae na may dalang timba at nakatitig lamang sa kanila. Nang magtama ang paningin ni Gian at ng matanda na noon ay nakangisi, ay agad na tumalikod yon at nagmamadaling umalis. Oh my God! Sino yon? She looks so nakakatakot. Weirdo. Wala yon. Siguradong napadaan lang si Lola. Sino ba naman ang hindi mapapadungaw kapag ganito kagwapo't kaganda naliligo sa ilog na to? Sabi ko sa'yo, makakalimutan mo lahat ng problema mo dito eh. Samantala, mula sa di kalayuan, napakaingay ninyo. Masyado kayong masaya. Tingnan ko lamang kung makakatawa pa kayo mamaya. Marahan yung bumulong ng mga salita sa hangin, pagkatapos ay nagpatuloy na sa paglalakad, papunta sa kanyang kubo sa hindi kalayuan sa ilog. Patuloy pa rin sa kwentuhan, halakhakan at pagtatampisaw sa tubig sina Gian at Kira. Makalipas ang ilang minuto ay napahawak sa tiyan si Gian. Ang sakit. Oh, napano ka? Anong masakit? Ang sakit ng tiyan ko. Parang, aray. Nalamigan yata ako. Sigurado ka bang okay ka lang talaga? Mabuti pa umuwi na tayo. Kaya mo ba maglakad? Oo, kaya ko naman. Sandali lang parang umiikot din ang paningin ko. Hindi kaya nausog ako nung matanda kanina? What's usog? Ano bang mga sinasabi mo? Tinatakot mo ba ako? Wala. Tara na. Umuwi na tayo. Sana maabutan pa natin si Chong. Ang sakit talaga. Grabe. Natagalan sa paglalakad ang dalawa dahil pabugso-bugso ang sakit ng tiyan ni Gian at namimilipit yon. Ano? Kaya mo pa ba? Ano bang gagawin ko? Huwag ka mag-alala, kaya ko pa naman. Malapit naman na tayo. Nang makarating sila sa bahay ay sakto namang papaalis pa lamang si Mang Berto. O ano nangyari? Bakit namumutla ka? Ay sus Mariosep,
Nakagat ka ba ng ahas? Hindi po, Chong. Bigla na lang pong sumakit ang tiyan niya at nagsuka. Nag-almusal naman kayo bago kayo umalis. Chong, sa tingin ko, nausog ako nung matanda kanina. Matandang babae na may mahabang puting buhok at mukhang napaglaruan nga kayo ng matandang yun. Sandali lang at ipaglalaga kita ng mga dahon at halamang ugat para maibsan niyang sakit ng tiyan mo. Matapos maglaga ng yerba buena at siyaang gubat, ay agad na pinainom ni Mang Berto si Gian. Ang pangit ho ng lasa, Chong. Hindi naman Bakit kasi pinapainom niyo siya niyan? May balak pa kayong lasunin siya o baka kayo naman talagang naglason sa kanya kaya sumakit ang tiyan niya at nagsususuka. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Magdahan-dahan ka nga sa sinasabi mo. Hindi ko ipapahamak ang pamangkin ko. Hindi ospital ang kailangan niya. Posibleng ang nausog siya kaya albularyo makakapagpagaling sa kanya. Habang nasa ganoong sitwasyon ay dumating naman si Binsoy. Kapag walang pasok ay naglalakuyo ng isda sa mga kabahayan. Anak yon ng kilalang albularya sa nasabing lugar. Mang Berto, bibili po ba kayo ng isda? Oh, Binsoy, ikaw pala. Mabuti naman at nakarating ka rito. Ano nangyari sa kanya? Mukhang nausog Nasa bahay bang Nanay Feli mo? Opo. Papuntahin ko po ba dito o... Samahan mo na lamang sila sa inyo. Susunod ako. Akin na yung dala mong isda at sakto, mukhang hindi na ako makakapanig sa bayan. Seriously? Iaasan yung kalagayan ni Gian sa isang fake healer? Para ano? Para painumin ulit ng kung ano-ano? Babe, please. Totoong nakakapagpagaling sila. Hindi lahat ng sakit, lalo na kung di pangkaraniwan ay mapapagaling ng mga doktor. Tara na po, sumunod na po kayo sa akin. Nang makarating sa matarik na daan papunta sa bahay ni na Binsoy, ay napansin naman ng binatilyo na hirap ng lumakad yon. Kaya naman inabot niya ang kamay ng dalaga para alalayan sana yun. Iyo, ako na. Tingnan mo nga yung kamay mo at mga kuko. So dumi, tapos hahawakan mo ako. Napakalansa mo at ako na bahala sa sarili ko. Alalayan mo na lang si Gian. Ay, ano ba namang klase mga daan to? Matapos ang 20 minuto, nakarating na rin sila sa bahay ng albularya na nagngangalang Feli, ang ina ni Binsoy. Halos 15 taon na rin mula nang matutunan noon ang panggagamot. Mayat mayang tinitingnan ni Binsoy ang muka ng dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit parang pamilyar sa kanya ang itsura noon. Bakit ka ba tingin ng tingin sa akin? Ngayon ka lang ba nakakita ng maganda sa tanang buhay mo? Pasensya na ho. Nay, may magpapagamot po. Agad namang lumabas si Aling Feli mula sa kusina nang makita ang dalaga na noon ay nakatingin din sa kanya ay natulala ang babae. Para lamang siyang nananalamin ng kabataan niya pa. Siguraduhin mo na mapapagaling ng nanay mo ang boyfriend ko, ha? Babe, please. Ano na naman? Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Kung sana sa ospital na tayo pumunta, malapit na sana tayo. At siguradong gagaling ka pa. Anong nangyari sa'yo, iho? Sobrang sakit ho ng tiyan ko. Nausog po yata ako. Aray, ayan na naman. Oh my God! Ano nangyayari sa kanya? Please do something. Gamutin niyo siya. Babe, gumising ka, babe. Iha, pwede bang maupo ka muna at kumalma? Ako nang bahala sa kanya. Hindi lamang usog, kundi napalipad hangin siya. Binsoy, anak, tulungan mo akong buhatin siya at ihiga mo rito sa papag. Oh my God! So dumi ng kamay tapos... Iha, walang namamatay sa dumi. Sa kaartehan meron. Kaya maupo ka na lang dyan at maghintay. Huwag ka mag-alala, kaya ko siyang pagalingin. Inihanda ni Aling Feli ang mga gamit niya sa panggagamot.
Inilabas noon ang ilang mga botelya na naglalaman ng langis na may orasyon. Bumulong yon ng mga dasal at hinipan ang bunbunan ng binatang si Gian. Pagkatapos ay pinatakan ni Aling Feli ng langis ang labi ng binata. Maya-maya, biglang bumangon yon na tila hapong-hapo at matalim silang tinitigan. Ano nangyayari sa kanya? Sandali, huwag kang lalapit sa kanya. Sinasapian siya. Ano? God, pinaglalaruan niyo ba siya? Hindi ka nakakatulong, Iha. Kesa magreklamo ka, manahimik ka na lamang dyan. Umupo man si Kira ay nababakas sa reaksyon nito na hindi pa rin siya sang-ayon sa sinabi at ginagawa ni Aling Feli. Sa ngalan ng Amang makapangyarihan sa lahat, kung sino ka man, layuan mo ang binatang ito. Pigilan mo na siya. Hindi mo ako mapapalaya sa katawan ng binatang ito. Akin na siya. Sige, subukan mo magmatigas. Makakatikim ka sa akin. Pahihirapan kita. Pahihinain kita hanggang sa gumapang ka sa lupa. Patuloy na nag-usal ng orasyon si Aling Feli, sabay itinali naman ni Binsoy ang kamay at paa ni Gian upang hindi makapalagyon. Hinahampas yun ng mga tangkay at buntot pagi sa likod. Hindi naman magkamayaw sa paghiyaw si Gian na animoy halimaw na gustong kumawala sa kanyang pagkakatali. Tama na! Anong ginagawa niyo? Itigil niyo na yan! Ano pa? Anong nangyari sa akin? Bakit? Salamat sa Diyos. Hindi niyo hinayaang mapahamak ka ng dahil sa masamang hangin na may kasamang sumpa ng kapahamakan. Ligtas ka na, iho. Ligtas? Tingnan niyo nga ang ginawa niyo sa kanya. Ano? Magkapera lang kayo, gagawa kayo ng kwento? Sinaktan niyo siya. Ayan, tingnan niyo mga bakas at sugat na naiiwan sa katawan niya. Anong klaseng matinumang gagamot ang gagawa nito? Irereklamo namin kayo, mga mukhang pera at manloloko. Kami na nga ang tumulong tapos irereklamo mo pa? Alam mo, kanina pa ako nang titimpi sa'yo eh. Porke ba maganda ka at mayaman, ang lit-lit ng tingin mo sa amin? Para malaman mo kung hindi dahil kay nanay, pwede mapahamak ang boyfriend mo. Sige na, kung sa tingin mo ay masama at peke ang panggagamot ni nanay, makakalis na kayo. Wala kaming dapat patunayan sa inyo. O yan, kailangan lang talaga kitang talian kanina para hindi ka tumakbo at makapanakit. Mukhang mabait ka, pero itong kasama mo, nako, maganda nga, saksaka naman ng sama ng ugali. Ah, ganun ha? Masama pala ha? Huwag mong sasaktan ng anak ko. Bitiwan mo siya. Isa ka pa? Fake healer? Ano? Kira, tama na. Kira, ano ba? Tama na sabi. Ano ba nangyayari sa'yo? Sorry po, Aling Feli. Binsoy, yung bayad ko po pala, wag na. Hindi na kailangan. Oo, mahirap kami pero marangal ang ginagawa kong panggagamot. Sige na, makakaalis na kayo. Hindi yon ang unang pagkakataon na nakita ni Gian si Kira kung paano magalit. Madalas ay nagwawala at hindi nun mapigilan ang kanyang sarili. Nanginginig pa ang mga kamay noon sa galit at naninigas ang bagang. Halika na, umuwi na tayo. Aray, ano pa? Bakit mo ba ako sinisigawan? Dahil hindi na tama yung ginawa mo. Sinaktan mo sila pagkatapos nila tayong tulungan. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit mo ginawa yun. Bakit ba ang dali-dali para sa'yo manghusga, ha? Ako pa ang mali? Hindi mo ba alam na pinagtatanggol lang kita sa mga manlolokong yon? Kira, enough. Sumusobra ka na. Lahat na lang ba? Mula sa mga magulang mo, mga kaibigan mo, pati mga inosenteng tao kinakalaban mo. Hindi mo ba nakikita na may mali rin sa'yo? Patuloy sa pagbabangayan ang dalawa nang bigla namang dumating si Mamberto. Ano ba naman at dito pa talaga sa daan nyo napiling magbangayan? Baka gusto nyo munang umuwi sa bahay at pag-usapan niya na mabuti. Ay. Huwag na lang kayo makisali.
Wala naman kayong alam sa nangyari. Nakakainis. Bahala kayo dyan. Walang kasing bilis na lumakad papalayo, pabalik sa bahay ni Mang Berto, si Kira. Napailing-iling na lamang si Mang Berto sa inasal ng kasintahan ng kanyang pamangkin na si Gian. Pambihira naman, Gian. Pasensya na sa sasabihin ko, ha? Napakabait mong bata at alam kong matalino ka. Oo, maganda si Kira, pero bakit naman parang nung umulan ng kaartehan at kasungitan ay sinalo niya yata lahat? Mahal ko siya, Chong. Alam kong kahit ganun ang ugali niya ay may kabutihan pa rin sa puso niya. Hindi ko siya susukuan. Kailangan ko lang pong tulungan siya na mas pairalin ang kabutihan kaysa galit at kung anumang hinanakit na kinikimkim niya sa puso niya. Ay. Tumango na lamang si Mang Berto at inalalayan ang bahagya pa ring nanghihinang si Gian. Iniinda noon ang hapdi ng mga hampas sa likod ng kanyang katawan. Siya nga pala, pasensya na kung hindi ako nakasunod agad. Nagluto na muna ako ng tanghalian natin. Napasama ata ang bakasyon nyo dito sa probinsya. Oo nga po, Chong eh. Siguradong magyayaya na yun na bumalik sa Maynila. Hindi bale. Malamang nag-aalala na rin sa kanya mga magulang niya. Abat, wag mong sabihin na hindi mo ipinagpaalam yon. Nagtanan ba kayo? Naku, hindi po, Chong. At tinawagan ko rin ho ang tatay niya kagabi para ipaalam na sumama siya sa akin. Grabe kasi talaga kapag tinotopak yan eh. Kahit mami at daddy niya, walang magawa. Yan ang mahirap kapag pinalaki na laging nasusunod ang gusto. Samantala, Nay, kumusta na ho yung likod ninyo? Masakit pa ba? Okay lamang ako, anak. Medyo masakit pero pasasan ba't mawawala rin naman ito? Yung mukha mo, patingin nga. May mga pasaka at may kalmot sa braso. Napakasalbahe po talaga ng babaeng yun. Kung hindi lang ako lalaki, pinatulang ko na yun eh. Nako, kung nandito lang sila kuya at ate, kawawa yun. Sinabi mo pa. Pero anak, alam mo kung kasama natin ang ate mo, yung kinukwento ko sa'yo, siguro kaedaran niya at kasing ganda niya rin. Okay na po yung kaedaran at kasing ganda, pero wag naman sanang kasing ugali nun. Ikaw talaga. Natitiyak ko na magandang pagpapalaki sa kanya ni Aurora at ni Fidel. Mabubuting tao ang umampon sa kanya. Siya, alalayan mo nga ako papuntang kusina at magluluto pa ako ng ulam ng tatay mo. Mag-aalas 11 na yata. Siguradong papauwi na yon. Ako na po, Nay. Magpahinga na lang po kayo dyan. Si Binsoy ang bunso sa mga anak ni na Aling Feli at Mang Ruel. At siya na rin lang ang nakakasama nila sa bahay. May kanya-kanya na kasing pamilya ang kanilang mga anak na nakatira sa mga karatig baryo at ang iba naman ay nasa ibang lalawigan. Madalang na lamang kung makadalaw ang mga yon, lalo na't abala sa kani-kanilang hanap buhay. Lumipas man ang maraming taon ay bakas pa rin ang kahirapan sa kanilang pamilya. Bukod tanging si Binsoy ang kaisa-isa nilang anak na nagtiyagang magpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo sa kursong edukasyon. Nakatingin sa kawalan si Aling Feli nang dumating ang kanyang asawa na si Mang Ruel. Ma, ayos ka lang ba? May nangyari ba? Wala naman. May naalala lamang ako. Maupo ka muna at magkwentuhan tayo. Nagluluto pa si Binsoy. Aray, ang sakit talaga ng likod ko. Bakit? Nagbuhat ka ba ng mabigat? Biglaan naman yata ang pananakit niyan. Mahabang kwento. Kanina kasi ay may napadpad ditong dayo. Wari ko'y yung lalaki, yung pamangkin ni Berto. Yung babae ay namumukaan ko rin pero hindi ko maalala kung saan ko nakita. Hawig nga ng panganay natin pero saksakan ng maldita. Sus Mariosep, daig pa nga yung may sapi. Alam mo, masarap turuan na leksyon ng malditang yon. Sinaktan niya ang bunso natin, may mga pasa at kalmot tuloy.
Tapos nung inawat ko ay tinulak ako. Napasama tuloy itong likod ko. Masyadong matapobre at tinawag pa akong, ano ba yon? Fake healer. Ay nako, hayaan mo na't makakahanap rin ng katapat ang ganoong klase ng tao. Ipagpasa Diyos mo na lamang. Isa pa, itigil mo na yung pagtanggap mo ng pambabarang at lalo lamang akong kinakabahan sa parusang balik niyan. Gustuhin ko man, pero ngayon pa ba? Nakakatulong din naman ito para sa pangmatrikula ni Binsoy. Isa pa, sila naman tong sumasadya sa akin rito. Hindi rin sila lalapit sa akin kung hindi nila kailangan ng tulong ko. Mas marami pa rin naman ang nagagamot ko kesa sa... Ayan, nangangatwirang ka na naman. Ay siya, sandali lamang at tutulungan ko na si Bunso. Ipahinga mo muna yung likod mo. Haplasan mo ng langis at baka may pila yan. Ay siya, sige na. Lakad na't huwag mo akong alalahanin. Mawawala din ito. Ay, salbahe kasing dalaga yon. Ay, teka. Pagka sinuswerte ka nga naman, siguradong buhok niya itong nasa upuan. Mahaba, manipis at may kulay. Humanda ka sa akin, maldita ka. Fake healer pala. Sa kabilang banda, Kira, ano ba? Hindi mo ba naiintindihan? Sabay tayong babalik sa Maynila. Pakalmahin mo muna sarili mo. Wala kang mapapala kung lagi mong paiiralin yung init ng ulo mo. Wala pang laman yung tiyan mo mula kanina at maawa ka naman, hindi pa gaanong bumabalik ang lakas ko. Di ako magdadrive. Problema ba yon? Okay, pero please, maya-maya ng konti. Kailangan ko magpahinga. Alam mo namang... Kasalanan ko ba yon? Ha? Di ba dapat sisihin mo yung mag-inang yon? Iha, kumain na muna kayo. Sige na, pumunta na kayo sa kusina. Mahirap bumiyahe ng gutom. Wala nang nagawa pa ang dalaga kundi sundin na lamang ang sinabi ni Mang Berto. Bakas pa rin sa muka at kilos noon ang pagkairita habang naglalakad papuntang kusina. Hindi na lamang umiimik si Gian, ngunit inaasikaso niya pa rin yon sa kabila ng masama nitong pakiramdam. Pagkatapos kumain ay mas pinili na lamang ng dalaga na magmukmuk muna sa isang silid, habang ginagamot ni Mang Berto ang mga sugat ni Gian sa likod. Pagkatapos ay uminom rin yon ng gamot para mawala ang pananakit ng kanyang katawan. Bandang 5:00 ng hapon, nagpaalam na si Gian sa kanyang tiyuhin. Sigurado ka bang kaya mo nang magmaneho? Kaya ko naman na ho, at saka marunong din naman pong magmaneho si Kira. Sige po, babalik na lamang po ako dito. Bago makaalis ang dalawa, ay sakto namang may dumaang mga kadalagahan sa labas ng tarangkahan ni Mang Berto. Napalingon ang mga yon at nakatingin kay Gian, sabay nagbulong-bulungan at pasimpleng nagtawanan. Pinandilatan, sabay inirapan ni Kira ang mga dalaga, kaya nagmadali na lamang sa paglalakad ang mga yon. Padabog na lumabas sa tarangkahan ang dalaga papunta sa lugar kung saan nakaparada ang kotse ni Gian. Hindi na ako magtataka kung bakit babalik ka dito. Hindi na lamang dinugtungan pa ni Gian ang sinabi ni Kira. Pinagbuksan niya yon ng pinto ng kotse at nang makapasok ay napabuntong hininga na lamang ang binata. Kumaway pa siya sa kanyang tiyuhin bago tuluyang pumasok sa kanyang sasakyan. Matapos ang halos 5 oras na biyahe ay nakarating na rin sila sa bahay nila Kira. Agad na bumabayon at padabog pa ring inabot ang kanyang gamit sa may likod na bahagi ng sasakyan ni Gian. Sandali, mag-usap muna tayo. Anong pag-uusapan natin? Yung nangyari kanina? Pagagalitan mo na naman ako? Sisisihin? Pasensya na ha? Pasensya naman kung dahil sa akin nasira ang masaya sanang bakasyon mo. Di sana may nakilala ka pang bago, magaganda at mababait na dalaga ron. Tutal naman hindi mo na kayang intindihin ang ugali ko. Alam mo, sa tingin ko, mas mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Maghiwalay? Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo? Sa tingin mo ba nagbibiro lang ako?
Sige na, umalis ka na. At mula ngayon, ayaw na kita makita. Bumalik ka na doon sa probinsya at magpakasaya ka. Okay, yan ba talaga ang gusto mo? Alam mo, napapagod na rin ako sa paulit-ulit na ganito eh. Kung talagang ayaw mo na, wala naman na ako magagawa. Kaya kung yan ang desisyon mo, di sige. Pero itong tatandaan mo, kahit sinong lalaki hindi tatagal sa'yo kapag hindi mo binago yung ugali mo. At sa tingin mo mag-adjust ako sa inyo? Kung ayaw niyo sa akin, di wag. Pare-pareho lang kayo. At sanay naman akong walang nagmamahal at tumatanggap sa akin. Kung sina mami at daddy nga, hindi ako maintindihan ikaw pa kaya? Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na! Bahagya pang tinulak ni Kira si Gian bago siya pumasok sa loob ng kanilang bahay. Nilingon niya pa ang sasakyan ng binata na noon ay humarurot na paalis. Akala mo naman maghahabol ako sa'yo? Sa ganda kong to, akala mo hindi ako makakahanap ng much better? Pinagbuksan naman ng kanilang katulong si Kira na noon ay patakbong umakyat sa pangalawang palapag ng kanilang bahay, kung saan naroroon ang kanyang kwarto. Pagkapasok ay nagsara yun ng pinto at doon ibinuhos ang naghahalo-halo niyang emosyon. Ang kwartong yon ang saksi sa lahat ng bigat na pinagdadaanan niya, lalo na sa mga pagkakataon na hindi niya rin maintindihan ang kanyang sarili. Kinabukasan, habang nagkakape ang mag-asawa sa kusina, ay malungkot na tumungo roon si Kira. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang mga magulang. Pinag-alala mo kami ng mami mo Buti na lamang tinawagan ako ni Gian dahil kung hindi ay siguradong natataranta na kami sa paghahanap sa iyo. Han, mas mabuti pang kalimutan na lang natin ang nangyari. Ang importante ay nandito na ang anak natin. Huh? Seriously? Hindi niyo ako pagagalitan pagkatapos ng ginawa ko? Mom, wala ka po bang sasabihin? Oh, come on, it's okay. Sanay naman na po ako. Nagkatinginan na lamang ang mag-asawang sina Fidel at Aurora. Kira, anak, lahat naman ang sinasabi namin ay para sa ikabubuti mo. Oo, lagi ka naming sinisita sa mga ginagawa mo pero hindi ibig sabihin hindi ka namin mahal at gusto lang naming punahin ang mga pagkakamali mo. Gusto naming itama kung anong sa tingin namin ay mali at para din yun sa kapakanan mo. Kapakanan ko? Talaga ba? O baka naman kapakanan ninyo sa image ng pamilya natin? Sumusobra ka na! Hindi ka namin pinalaki para bastusin kami. Ibinigay namin lahat ng gusto mo. Kung alam mo lang kung gaano ka kaswerte na napunta ka sa amin, kaya wala kang karapatang... Han, tama na. Huwag mo naman saktan ang anak natin. Ano ka ba naman? Anong ibig niyong sabihin? May hindi ba kayo sinasabi sa akin? Mami? Kira, anak, patawarin mo kami. Sa loob ng maraming taon mula nung inampun ka namin, ni minsan hindi namin inisip na ampun ka. Mahal na mahal ka namin na para naming tunay na anak. No, hindi ako ampon. Bawiin niyo yan. Hindi totoo yan. Yan ang totoo. At ngayon alam mo na, gusto ko lamang malaman mo na sa oras na hindi ka magbago, mas mabuti pang... Hindi! Ayoko! Hindi ako ampon! Hindi totoo yan! Sinungaling kayo! Walang kasing bilis na tumakbo si Kira paakyat ng hagdan habang humahagulgol. Bumalik ka rito, Kira! Kinakausap pa kita! Ano ba? Bakit mo ginawa yun? Bakit? Napailing-iling na lamang si Fidel at mababakas sa kanyang muka ang pagkadismaya. Sabay lumabas ng kanilang bahay at naiwan namang humahagulhol si Aurora. Buong araw na nagkulong sa kwarto ang dalaga, ni wala siyang mapaglabasan ng sama ng loob. Matalino at masasabing lahat ng talento ay ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, pero sa kabila noon ay wala siyang permanenteng kaibigan dahil wala namang tumatagal sa kanyang ugali. Wala siyang pakialam kung sa bawat salita at ginagawa niya ay nakakasakit na siya ng damdamin ng iba. Kinagabihan,
Inihahanda na ni Aling Feli ang kanyang mga gamit sa isang kubo kung saan niya isinasagawa ang pambabarang. Nay, sigurado po ba kayo sa gagawin ninyo? Hayaan nyo na lang po kaya yun. Makakahanap rin yun ng katapat niya. Bumalik ka na lamang dun sa bahay, anak. Sige na, huwag ka mag-alala at alam ko kung paano ko tuturuan ng leksyon ng babaeng yon. Sige na, pumunta ka na doon at huwag ka na makulit. Magluto ka na ng ulam at paparating na ang tatay mo. Tingnan mo na lamang kung anong mailuluto mo doon sa ref. Nanay naman, wala naman po tayong ref. Ay, oo nga pala wala. Nangangarap lamang naman ng nanay mo. O siya, magkatay ka na muna ng isang baboy, anak. Yung puti ang dugo, ha? Yung totoong baboy ay sa graduation mo na. Sige po, mamimitas na po ako ng baboy. Nanlang ka pala. Kayo talaga? Ay, kaunting tiis na lamang. Makakapagtapos na rin ang bunso namin. Sana bago man lamang ako bawian ng buhay ay makita ko man lamang siyang magkaroon ng magandang kinabukasan. Kahit isa man lamang sa mga anak ko ay makapagtapos. At kung nasan man ngayon ang isa ko pang anak, sana'y masaya siya sa buhay na meron siya. Pumasok si Aling Feli sa kanilang kubo at doon ay isa-isa niyang inilapag ang kanyang mga gamit sa sahig. Inilabas niya ang isang maliit na sisidlan sa kanyang bulsa kung saan nakatago ang buhok ni Kira. Dahan-dahan niya yung kinuha at inilagay sa isang botelya na may langis at maliliit na insekto. Ipinatong ng ginang ang bungo sa isang itim na tela pagkatapos ay nagsindi ng mga kulay itim na kandila. Maya-maya, hinawakan niya ang isang aklat na kulay itim at hinagkan yon bago sinimulang basahin ang mga kahindik-hindik na mga salita. Kinuha niya ang isang kandila at paunti-unting pinatakan ang bungo habang siya ay humahalakhak. Masyadong marahas ang dila mo. Gusto kong maunawaan mo na hindi sapat ang magandang mukha para magustuhan ka ng mga taong nasa paligid mo. Kailangan mong matutong rumespeto at kung paano makipagkapwa-tao. Ngunit malabo yatang makita mo kung anong tama at mali kung hindi mo mararanasan ang maghirap. Tingnan lang natin kung makakapagmaldita ka pa, makakapanghusga at makakapanghamak ng mga taong katulad namin. Ngayon, patutunayan ko sa iyo na kahit gaano ka kayaman, ay hahalik ka pa rin sa lupa para magmakaawa, para makawala sa sumpa na ikakabit ko sa iyo. Lahat ng ipinagmamalaki mo ay malalagas kasabay ng mga buhok mo at ang bawat hibla at maging ang anit mo ay ngangat-ngatin ng mga kuto. Mula sa gabing ito ay mararamdaman mo na ang paunti-unting bagsik ng aking kapangyarihan hanggang sa bumait ka ng tuluyan. Samantala, Anak, buksan mo itong pinto. Mag-usap naman tayo. Kanina ka pa hindi kumakain. Yaya, pasuyo naman ang susi. Hayaan mo siyang magutom. Pasasaan ba't lalabas din yan? Kaya mo ba talagang tiisin ang anak natin? Kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang, pwede? matapos mabuksan ang pintuan ay tumambad kay Aurora ang noon ay nanginginig na si Kira. Nakapikit, pawis na pawis at inaapoy ng lagnat. Mami! Tulong! Ay, Diyos ko! Ano nangyayari sa'yo? Fidel! Fidel! Ang anak natin! Nang makita ni Fidel ang kalagayan ng kanilang anak, ay agad niyang binuhat yon at isinakay sa kanilang kotse. Sinugod nila si Kira sa pinakamalapit na ospital. Agad naman niyong inasikaso at binigyan ng gamot ng mga doktor.
Nang gabi ring yun ay nakauwi na rin sila kaagad, ngunit hindi pa rin nila nakakausap ang dalaga. Akala nila ay nagtatampo lang yun dahil masama pa rin ang loob sa kanyang nalaman. Hinayaan na lamang muna nilang magpahinga ang kanilang anak. Nang sumunod na araw, maagang nagising ang dalaga para sa kanyang voice lesson nung araw na yun. Pumasok sa banyo at agad siyang napaharap sa salamin at pinagmasdan ang kanyang sarili. Napabuntong hininga pa yon, sabay napakamot ng ulo. Ramdam niya ang labis na pangangati ng kanyang anit. Matapos maligo ay agad naman yung nawala. Pagkatapos magbihis ay bumaba na siya agad at tinawag naman siya ng kanyang ina para kumain ng almusal. May lakad ka pala ngayon. Sumabay ka na lamang sa akin. Huwag na po, Daddy. Kaya ko naman na po. Nagtatampo ka pa rin ba sa amin ng daddy mo? Umiling lamang ang dalaga at sumubo ng sunod-sunod. Uminom ng tubig at agad na ring lumabas ng bahay. Anong plano mo? Hayaan na lang natin siyang ganyan? Na tayo ang susuyo kapag may kasalanan siya? Hanggang kailan tayo magiging sunod-sunuran sa kung anong gusto niya? Masyado na matigas ang ulo niya. Ay, Han, huwag nating susukuan ang anak natin. Alam ko na darating ang araw, matututo rin siya sa mga pagkakamali niya. Paano siya matututo kung sa bawat pagkakamali niya ay sinasalo mo? Akala mo ba hindi ko alam ang lahat ng mga kalokohan niya mula nung nag-aaral siya hanggang sa ngayon? Wala siyang ibang ginawa kundi gumawa ng gulo at wala siyang nakakasundo. Lahat na lamang galit sa kanya, kinakalaban niya, at pati tayo ay hindi niya na rin sinusunod. Alam mo ba, sa tingin ko, kailangan na natin siyang patingnan sa... Pwede ba tumigil ka na? Walang sakit sa utak ang anak natin. Kailangan lang talaga natin siyang kausapin na maayos. Ilang beses na natin ginawa yan. Hindi naman tayo nagkulang sa pagkabay sa kanya. Siya may problema dahil sarado ang isip niya. Hindi nga siya marunong tumanggap ng pagkakamali. Hindi ba? Siya, pag-usapan na lang natin to mamaya. Papasok muna ako sa trabaho at maaga ang meeting ko sa mga bagong investors. Samantala, napatigil si Kira sa pagmamaneho ng kanyang kotse nang maramdaman niya ang sakit sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang kumanta, ngunit maging siya ay napatakip sa sarili niyang tainga. Ano nangyayari sa akin? Bakit nagkakaganitong boses ko? Hindi pwede to. Aray, ang hapdi ng labi at ng dila ko. Bakit parang ang dami kong paso sa bibig? Hindi na lamang tumuloy yon at nagpasya nang bumalik sa kanilang bahay. Mami! Mami! Kira, bakit ka bumalik? Ano nangyari? May masakit ba sa'yo? Mami, yung boses ko. Hindi na maganda ang boses ko. Ang sakit din ng lamunan ko. Bibig at ang dila ko. Namumula na parang napaso. Anong gagawin ko? Hindi pwede to. Pagtatawanan ako ng mga... Anak, baka kailangan mo lang muna magpahinga. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital para maagapan kung ano man ang nangyayari sa'yo? No, lalo lamang ako magkakasakit doon. At saka, ang dami may sakit sa ospital, baka lalo lamang ako mahawa. Bakit hindi mo nalang tawagan yung kaibigan mong doktor para gamutin ako? Mommy, please, do something. Okay, sige. Sandali lang. Go to your room at tatawagan ko na lang muna si doktora. Agad naman silang pinuntahan ng nasabing doktora para gamutin si Kira. Nabawasan naman ang kirot ng mga paso niya sa bibig at dila matapos mabigyan ng gamot. Ngunit kahit makalipas na ang ilang linggo ay hindi pa rin naaayos ang kanyang boses. Hindi matanggap ni Kira ang nangyayari sa kanya, kaya naman lalo lamang nagmukmuk yon hanggang sa maisipan niya na lamang na magpinta para gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit sa halip na mga bulaklak at magagandang tanawin ang maipinta, ay mga nakakatakot na nilalang ang kanyang naiguguhit.
Habang nagpipinta yon ay pinuntahan naman yon ng kanyang ina. Kira, ano ang mga yan? Ang ganda po, diba? Tingnan niyo pa po ito. Malapit na ho itong matapos. Aray ko. Mami, ang kamay ko. Aray. Ano na naman bang nangyayari? Diyos ko naman. Bakit ka ba nagkakaganyan? Halika na. Magpahinga ka nga at na-stress ka lang sa mga pinagagagawa mo. Alam mo, mabuti pa, sumama ka na lang sa daddy mo sa office at pag-aralan mo kung ako? No way! Baka mag-alisan pa mga empleyado nyo tapos sisihin nyo na naman ako. I'm planning to apply work online na lang para makaiwas sa mga tatanga-tangang... Anak, stop it! Anak, hindi masama maging malawak ang pangunawa sa lahat ng pagkakataon. Mommy, I can't. Kaya nga ako umiiwas, diba? Aray ko. Mommy, tingnan mo. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko mapigilan. Mommy! Pilit na pinakalma ni Aurora ang kanyang anak na si Kira. Napapansin niya ang kakaibang pagbabago sa katawan ng dalaga maliban na lamang sa ugali nito. Dahil mula sa pagkabata noon ay sadyang kilalanan nila ang kamalditahan ni Kira. Sa kabila ng ipinapakitang kabutihan at pangunawa na mag-asawa ay mas lalo lamang lumalala ang hindi kanais-nais na ugali ng kanilang anak. Hindi na namalayan ng ginang pero nakatulog na ang anak nito. Tinitigan niya ang maamong muka noon, sabay hinimas ang ulo. Napakunot noo siya nang tingnan ang paisa-isang buhok ng kanyang anak. Napatingin din siya sa sahig at napansin na napakaraming nalagas na buhok ni Kira. Ay, Diyos ko po, ano nangyayari sa kanya? Bakit ang daming lisa at kuto? Kira, gumising ka. Mami, ang kati-kati po ng ulo ko. Nagkakamot yun, kaya naman napalundag papalayo si Aurora sa takot na siya ay mahawa. Mami, bakit? Parang nandidiri ka sa akin. Nang tingnan ni Kira ang kanyang higaan, kumot at maging ang damit, ay napasigaw yon nang makita ang napakaraming kuto na gumagapang. No, hindi pwede to. Mami, ano nangyayari sa akin? Nadatnan ni Fidel ang mag-ina sa kwarto na ganoon ang kalagayan. Hindi yun makapaniwala sa kanyang nakita, ngunit nagawa pa rin noong lapitan si Kira. Maya-maya, bigla na lamang nawala ang napakaraming kuto na yon, ngunit kasabay noon ay ang tuluyang pagkalagas ng buhok ng dalaga. Hindi! Ano nangyayari sa akin? Hindi ako pwede maging pangit. Mami, Daddy, ang buhok ko! Nangyari ang lahat ng to mula nang pumunta kayo sa probinsya kasama si Gian. Hindi kaya napaglaroan ka ng mambabarang doon? Maliban sa tiyuhin niya, sino pang... Yung fake healer. Siguradong siya may gawa nito sa akin. Mami, Daddy, samahan niyo po ako. Kailangan nilang pagbayaran ng ginawa nila sa akin. Humanda sila sa akin. Hindi mangyayari sa iyan kung wala kang kasalanan. Ano ang ginawa mo sa kanila? Daddy, hindi mo ba nakikita? Ako ang biktima dito. Mga monster sila. Pagbabayaran nila to. Samahan niyo ako sa lugar na yon. Ano? Ayaw niyo? Ayaw niyo ako samahan? Ha? Pues, haharapin ko sila mag-isa. Sasamahan ka namin pero nakikiusap ako. Hindi ito ang tamang pagkakataon para magmataas ka. Hindi mo ba nakikita nagiging epekto sa iyo dahil sa mga inaasal mo? Kailan ka magbabago? Kapag wala nang lahat sa iyo, matuto ka magpakumbaba kung gusto mong manumbalik sa dati ang itsura mo. Nung mga oras ding yun, tinawagan ni Fidel si Gian para samahan sila sa nasabing lugar. Agad namang pumunta ang binata nang malaman ang nangyari sa kabila ng hindi nila pagkakaunawaan ni Kira.
Unti-unti na ring nagiging lantang gulay ang dalaga habang yakap ng kanyang ina na si Aurora sa loob ng kanilang sasakyan. Amoy na amoy nila ang lansa mula sa mga sugat nito sa ulo, ngunit tinitiis lamang nila yon. Nakapikit ang dalaga at nanunuyo na ang labi. Ano ba kasi ang nangyari? Bakit ka nagkakaganyan? Inawat ko naman po siya pero nagawa niya pa rin pong saktan yung albularya at yung binatilyong anak. Alam niyo naman po kung paano magalit si Kira. Pagkatapos, marami pa po siyang binitawang masasakit na salita, kaya siguro... Yan na nga bang sinasabi ko eh. Sana pagkatapos ng lahat ng ito'y matuto na siya. Sana hindi pa mahuli ang lahat bago niya pagsisiyan ang mga pagkakamali niya. Huwag ka nga nagsasalita ng ganyan. Gagaling pa ang anak natin. Kung kailangan kong lumuhod at magmakaawa sa mambabarang na may gawa nito sa kanya, gagawin ko. Mailigtas ko lamang ang buhay ng anak ko. Kira, anak, magpakatatag ka. Nandito lamang si Mami, ha? Han, naiintindihan ko nararamdaman mo. Mahal na mahal ko rin naman ang anak natin. Kaya lang, hindi sa lahat ng pagkakataon ay mapoprotektahan natin siya. Siya lamang ang makakatuwid ng pagkakamali niya. Bandang 8:00 ng umaga nang sila ay makarating sa probinsya. Kinarga ni Gian ang dalaga papunta sa bahay ni Aling Feli. Nagkatinginan pa ang mag-asawa nang tila pamilyar ang mga dinaanan nila papunta sa lugar na yon. Nakahinga naman sila ng maluwag nang makita na ang bahay na kinaroroonan ng albularya na tinutukoy ni Gian, dahil natitiyak nilang malayo yon sa bahay ng totoong magulang ng dalaga. Tao po! Tao po! Magandang araw po. Kailangan ho namin ng tulong ninyo. Agad naman na lumabas si Binsoy, sabay na pakunot ang noo nang makita si Gian at ang mga kasama noon, pati na rin ang walang malay na babae. Lumapit yon at halata sa muka ang pinaghalong inis at kaba. Wala ho dito si nanay. Pasensya na kayo. Maghanap na lamang kayo ng ibang albularyo. Alam ko na may kasalanan ng anak namin. Pakiusap, huwag niyo namang gawin to sa anak ko. Sumilip si Aling Feli sa pinto at nang matanawan niya ang mga pamilyar na muka, ay nakaramdam siya ng panghihina at kaba. Dahan-dahan niyang inihakbang ang kanyang mga paa, kasabay ng pag-agos ng kanyang luha. Aurora? Fidel? Kayo magulang ng... Aling Feli? Ay, Diyos ko! Anong ginawa niyo? Kayo ba may gawa nito sa kanya? Kayo ba ang bumarang kay Kira? Patawarin niyo ako. Hindi ko alam. Hindi ka namin dapat sisihin. Sa ngayon ang importante ay gumaling siya. At siguro nga, panahon na para malaman niya ang totoo. Maaaring tadhana na rin ang gumagawa ng paraan para umabot tayo sa ganitong sitwasyon. Agad na inilapag ni Gian ang dalaga na nalilito pa rin sa pinag-uusapan ng mga kasama niya at ni Aling Feli. Mami, hindi ko na kaya. Nahihirapan na po ako. No, anak, lumaban ka. Hindi mo pwedeng iwan si Mami. Mahal na mahal kita. Mamamatay ako kapag nawala ka sa akin. Aling Feli, ano ba? Pagalingin mo siya. Gawin mong lahat na makakaya mo. Habang isinasagawa ni Aling Feli ang ritual, punong-puno naman ng pagtataka si Binsoy na noon ay nakakunot ang noo. Sabay nilapitan yon ni Gian. Kilala mo ba sila? Hindi po. Hindi ko nga alam kung bakit parang magkakakilala sila eh. Pero pamilyar ang pangalan nila. Kung hindi ako nagkakamali, sila ang mga umampun sa kapatid ko na may sakit sa puso noon. Pero imposible. Wala akong kapatid na masama ang ugali katulad ng babaeng yan. Paano kung magkapatid nga kayo? Kung sakali man, ipupusta ko, hindi niya rin matatanggap. Lalo niya lamang kaming mamalitin dahil mahirap lang kami. Pasensya ka na sa mga nangyari ha. Alam mo, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na magbabago pa siya.
Bandang 12:00 ng tanghali, matapos maisagawa ni Aling Feli ang ritual ay nagkamalay na ang dalaga. Halata ng maganda na ang kanyang pakiramdam dahil mapula na ang kanyang mga labi. Salamat sa Diyos, anak. Mabuti naman at gising ka na. Huwag mo akong hawakan at huwag mo akong matawag-tawag na anak. Isa kang monster, masama ka. Tingnan mo ang ginawa mo sa ulo ko. Sinira mo ang buhay ko. Patawarin mo ako, Iha. Anak, hindi ko alam na... Ano ba? Bakit mo ba ako tinatawag na anak? Lumayo ka sa akin. Halimaw ka. Kira, ito ang katotohanan. At siya ang totoo mong ina. 3 buwan ka pa lamang noon nang inampun ka namin ng mami mo. No, hindi magandang biro yan. Ayaw ko. Kahit kailan at kahit anong mangyari, hindi ako magkakaroon ng magulang na mambabarang ng mga irresponsable at kayang ipamigay ang bata na parang hayop. Wala akong magulang na mas mahirap pa sa daga. Umuwi na tayo. Ayoko na dito. Mommy, please. Bakit hindi ako makatayo? Patawarin mo ko. Hindi ganong kadaling mabawi ang lahat ng sumpang. Wala kang kwenta. Ipinamigay mo na nga ako. Ikaw pang dahilan kung bakit nahihirapan ako ngayon. Tama na. Huwag mo nang sisihin si nanay. Nagawa lang nila yon dahil wala silang kakayang ipagamot ang sakit mo. Isa pa, sinong di magagalit sa ginawa mo sa amin? Napakasalbahe ng ugali mo. Tumahimik ka. Kung nakakatayo lang ako, sasampalin kita dyan eh. Mami, umalis na tayo dito. Please, iuwihin niyo na ako. Daddy, parang awa niyo na. Naiintindihan ko kung hindi mo gusto dito at hindi mo ako tanggap bilang totoong nanay mo. Hindi ko rin hihilingin na mapatawad mo ko sa lahat ng mga kasalanan ko sa iyo. Pero pinapangako ko na gagawin kong lahat para ikaw ay gumaling. Kailangan mo munang manatili dito hanggang sumapit ang araw na susunod na Biyernes sa darating na kabilugan ng buwan. Kung kinakailangan, iiwan muna namin siya sa'yo. Kira, hanggat hindi mo nahahanap ang pagpapakumbaba at pagpapatawad, hindi mo matutulungang gumaling ang sarili mo. Sana kahit minsan, hayaan mong manaig ang kabutihan dyan sa puso mo. Matuto kang rumispeto. Babalikan ka na lamang namin ng mami mo dito. Pero, Fidel... Han, hayaan muna natin siya dito. Magtiwala ka lang. Iiwan niyo talaga ako dito? Mami, please. Daddy, huwag niyo akong iwan dito. I'm sorry, anak. Lagi mong tatandaan na mahal ka namin. Ipagdarasal kita. Rico! Mami! Huwag niyo akong iwan! Mami! Mabilis na naglakad palabas ang mag-asawa. Sinundan naman yon nina Aling Feli at Binsoy. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko siya pababayaan. Humihingi ho ako ng tawad sa mga nangyari. Sa nagawa niya sa inyo at sa anak ninyo. Hindi po namin alam kung paano siya tuturuan ng leksyon. Kaya sana, dahil sa mga nangyayaring ito ay matuto na siya. Babalik ho kami at sana habaan niyo ang pasensya niyo sa kanya. Ito nga po palang pera kung ano man ang kailanganin niya o hingin niya sa inyo. Huwag, hayaan mo siyang maranasan ng simpleng buhay. Sa tingin ko malaking bagay na makita niya kung gaano siya kaswerte sa buhay na meron siya ngayon. At agad nang hinila ni Fidel ang kamay ng kanyang asawa. Samantala, nagmamadali namang tumakbo papasok ng balkonahe si Gian kung saan naroon pa rin si Kira na noon ay humahagulgul pa rin. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Pareho lang kayo. Hindi niyo ako mahal. Ano bang tinutunga-tunga mo? Umalis ka na. Iwanan mo ako rito. Magsama-sama kayo. Malungkot na tumalikod ang binata, ngunit mababakas sa mga mata nito ang awa para sa dating kasintahan. Agad na rin silang bumiyahe
pabalik ng Maynila. Hindi mapigilan ni Aurora ang pag-aalala at sakit na nararamdaman na iwanan sa ganoong kalagayan si Kira, ngunit pinipilit niyang lakasan ang kanyang loob. Umaasa siya na may magandang kahihinatnan ang naging desisyon nilang mag-asawa. Samantala, Anak, alam kong nagugutom ka na. Gusto mo bang subuan kita? Masakit pa rin ba ang kamay mo? Mas gugustuhin ko pang mamatay na lamang sa gutom kaysa kainin ang pagkain na yan. Ano na naman ang gagawin mo sa akin ngayon? Lalasunin mo ako? Alam mo, ang pangit talaga ng tabas ng dila mo. Hindi kami masamang tao. Kung meron man masama dito, ikaw yun. Anak, mabuti pang maghain ka na at siguradong pauwi na ang tatay mo. Iwan nyo na kaya yan dyan, Nay. Hayaan nyo siya magutom. Ayaw niya naman kumain eh. Mabuti pa, ipakain ko na lang yan sa alaga akong... Minsoy, tumigil ka na. Mainit na nga ang ulo ay ginagatungan mo pa. Isa pa't makukurot na talaga kita. Nanay naman, ako ang bunso nyo, kaya dapat... Oh, ano ang meron at... may pasyente ka yata. Nasaan ang kasama niyan? Tay, iniwan po yan dito. Masama kasi ang ugali, kaya... Hindi ka ba talaga titigil, ha? Kapag ako nakalakad na, humanda ka sa akin. Abat, napakatapang mo naman, iha. Partida, may sakit ka pa niyan. Pa, si Kira. Siya ang anak natin. Ano ba ang pinagsasasabi mo dyan? Wala naman tayong anak na maldita at wala din tayong anak na ang pangalan ay Kira. Siya yung ipinampun natin kina Aurora at Fidel. Siya ang anak natin. Hindi mo ba siya namumukhaan? Ano? Ay, Diyos ko, nananaginip ba ako? Ikaw nga ang anak naming... ano ang nangyari sa'yo? Paanong... Ano ba? Lumayo ka sa akin. Ang dumi-dumi mo at ang baho mo. Ew, so kadire. At pwede ba? Hindi niyo ako anak. Si Mami at si Daddy lang ang mga magulang ko. Napaka-arte mo. Akala mo naman gusto kitang maging kapatid? Che, tay, hayaan nyo na nga yan. Nay, halika na, kumain na tayo. Napabuntong hininga na lamang ang mag-asawa at napilitan na iwanan muna ang dalaga sa balkonahe na noon ay nakahiga pa rin sa papag. Pagkatalikod ng mga yon ay lumapit naman ang aso at agad na kinain ang pagkain na nasa pinggan. Shoo! Nagugutom na ako. Pati ba naman ikaw na aso ka? Nakikisali ka pa rin? Siguro ikaw ang amo ng bisit na mabahong bansot na yon. Nakakainis. Ano bang gagawin ko? Gusto ko nang kumain. Mami! Habang kumakain sa kusina ay hinay-hinay naman na nagkukwentuhan ang mag-anak. Matapos ilahad ni Aling Feli ang lahat ay napakamot ulo na lamang si Mang Ruel. Sa dinami-dami ng pwede mong barangin ay sarili mo pa talagang anak ang nabiktima mo. Hindi mo man lang ba naramdaman? Tay, sa sama ng ugali ng Kirang yan, nakakalain ba ni nanay na anak niyo siya? Wala na ata mas maldita pa sa kanya eh. Maarte na, matapobre pa. Siguro sunod sa layaw. Palibasa mayaman yung mga umampun sa kanya eh. Hindi ko maintindihan kung bakit. Mabait naman sina Aurora at Fidel. Siguro ay nasobrahan sa... Hindi na mahalaga yan. Baka binibigyan lang din tayo ng Diyos ng pagkakataon na magpakamagulang sa Kanya. Matagal na rin nating ipinagdarasal na makita siya. Sa ganito mang paraan, dapat pa rin nating ipagpasalamat yon. Anak, Binsoy, alam kong nakakaubos ng pasensya pero nakikiusap ako. Intindihin mo na lamang siya, ha? Ay, nakukonsensya ako. Paano kung tuluyan siyang napahamak ng dahil sa akin? Tiyak na hindi ko mapapatawad ang aking sarili, Ruel. Makalipas ang ilang linggo, paunti-unti
ay nakikipag-usap at kalmado na rin si Kira sa tuwing kinakausap siya ng kanyang ina. Nakita niya kung gaano katyaga siyang inaasikaso at inaalagaan, kahit pa may pagkakataon na nasisinghalan niya yon. Isang umaga, maaga silang gumising at tinutulungan siya ni Aling Feli na maglakad-lakad sa labas ng bahay. Sigurado ka bang kaya mo na? Medyo mahina lang po yung paa ko pero hindi naman na po masakit. Sa tingin ko, ilang araw na lang ay kaya ko na ulit maglakad mag-isa. Natutuwa ako na maganda na ang kondisyon mo. Tinutubuan ka na ulit ng buhok. Mabilis lang yan babalik sa dati. Mas lalo ka na ulit gaganda. Ay, pasensya ka na talaga, Iha. Kung hindi lang din ako nagpadala sa... Kasalanan ko naman ho talaga. Hindi nyo naman ho gagawin yun ng walang dahilan. Kung sila mami at daddy nga po nagagalit sa inaasal ko, kayo pa kaya? Salamat po, kasi kahit masama ang ugali ko, pinili nyo pa ring alagaan ako at pagalingin ako. Alam nyo po, lahat ng mga taong nakikilala ko, nagiging kaibigan at maging yung taong mahal ko, iniiwan din ako sa huli. Hindi po nila kinakaya yung pagiging maldita ko. Hindi ko naman po gustong maging ganito pero hindi ko na rin po alam kung paano magsisimula at kung paano babaguhin ang nakagawian ko. May mga pagkakataon na tinatanong ko ang sarili ko kung bakit ganito ako. Siguro nga naging abusado ako dahil pakiramdam ko kahit anong mangyari, may pera kami, mayaman kami at lahat ng gusto ko, masusolusyonan ng pera. Hindi po pala. Pero ngayon, mas naiintindihan ko na po ang lahat kahit papaano. Salamat po, Nanay. Oh, tama bang narinig ko? Tinawag mo akong nanay. Pinapatawad mo na ba ako? Pinapatawad mo na ba si Nanay, ha? Wala ho kayong kasalanan sa akin. Kung hindi ho dahil sa ginawa nyo, baka wala na ako ngayon. At masaya po ako na naging magulang ko sina Mami at Daddy. At mas magiging masaya ho ako na nandyan ho kayo para sa akin, pati na rin si Tatay. Alam ko ho na kayo lang ho yung mga taong unang-unang tatanggap sa akin sa kabila ng mga pagkakamali ko. Siyempre naman, mahal ka namin. Pagbali-balik na rin man ang mundo, anak ka pa rin namin. Walang perpektong anak at wala ring perpektong magulang. Ang mami at daddy mo naman, alam ko kung gaano kanila kamahal. Kaya wag mong sayangin ang pagmamahal na yon. Ma, bumili ako ng karne sa bayan at isda para naman hindi puro gulay ang pinapakain natin sa bisita natin. Salamat po, Tatay. Pero hindi niyo naman po kailangan gumastos. Kumakain na rin po kaya ako ng gulay. Ay, teka. Ma, kurutin mo nga ako. Bakit? Para kasing nananaginip ako eh. Tama ba yung narinig ko? Tinawag niya akong... Tatay naman, hindi ho pa naginip to. Pasensya na po kayo. Sana'y hayaan niyo po akong bumawi kapag nakakalakad na ako ng maayos, kapag magaling na ako. Salamat sa Diyos. Hindi ko akalain na darating pa ang araw na ito. Mukhang kailangan ko ng tuluyang talikdan ang pambabarang para masuklian ko naman ang kabutihan niya. Sabi niyo nga po, diba? Hindi pa naman huli ang lahat. Totoo ba yan? Bakit parang ang saya-saya nyo? Pinagpalit nyo na ba ako dito kay Maldita? Nay, nagkukunwari lang yan. Mamaya kapag nakatalikod kayo, sigurado. Kapag malakas na yan, malamang. Grabe ka naman. Sorry na. Alam kong galit na galit ka sa akin, pero pinagsisisihan ko na yon. Huwag ka mag-alala, patutunayan ko sa iyo na hindi ako kasing sama ng iniisip mo. Bigyan mo naman ako ng chance na maging mabuting ate, kaya sana kalimutan na natin ang mga nangyari. Pwede ba yon, bunso? Pag-iisipan ko, mahirap na. Matalino rin kaya ako.
Kaya hindi pwedeng basta-basta na lang ako maniniwala sa'yo. Kailangan kong makasiguro at mapatunayan na bumabait ka na talaga. Kaya lang, wag mo masyadong pilitin, baka mamaya lagnating ka. Okay lang, aalagaan naman ako ni nanay. Sus, nasasanay ka na ha. Baka makalimutan mo akong bunso dito at akong pinakamahal ni nanay. Ay, naku naman, mukhang nagseselos yata ang bunso namin Ako, magseselos? Hindi pero konting-konti na lang ipapasundo ko na yan dito sa mami at daddy niya. Makalipas ang isa pang linggo, tuluyan nang nanumbalik ang lakas at sigla ng dalaga. Suot ang sombrero na pinahiram sa kanya ni Binsoy, humarap sila sa salamin sabay nagtawanan. Magkamukha pala tayo, te. Oo, pero mas gwapo ko kung sakaling lalaki ako at mas matangkad ako, no? Mukha lang naman dapat ang pinag-uusapan na damay pa yung height. Paano, ready ka na ba? Susunduin ka na ng mami at daddy mo. Oo, pero alam mo, sigurado ako na mamimiss ko kayo. Mamimiss ka rin namin, lalong-lalo na sina tatay at nanay. Hindi bali, pwede ka naman magbakasyon dito kasama si Kuya Gian. Wala na yon. Sa ginawa ko at sinabi ko sa kanya, siguradong maghahanap na ng iba yon. Pero kung mahal ka niya, siguradong kahit anong mangyari, magtsatsaga siya sa'yo kahit maldita ka pa. Ngayon, medyo bumait ka naman kaya sigurado babalikan ka nun. Ewan ko sa'yo, ang kulit mo. Kaya mamimiss kita Alagaan mo na maayos si nanay at tatay Huwag ka mag-alala, tutulungan kitang makapagtapos at mapaayos tong bahay. Saka, gusto ko na rin makilala ang mga kapatid natin. Nung araw ding yun ay sinundo na si Kira ng kanyang mami at daddy. Masaya at mahigpit na yumakap yon sa kanyang nanay at tatay bago umalis. Labis namang nagpasalamat sina Fidel at Aurora. Mula ng araw na yon ay masayang-masaya na rin ang mag-asawa sa malaking pagbabago ni Kira. Makalipas ang 1 taon. Mami, Daddy, papasok na po ako. Dad, see you later sa office. I love you. Ingat anak, bilisan mo at may naghihintay sa iyo sa labas. Naghihintay? Sino naman po? Basta, sige na, ipagdadrive ka raw niya. New driver? Si Mami talaga. Good morning, babe. Gian, anong ginagawa mo dito? Don't tell me na ikaw yung... Ako nga. Ako ang driver mo today at hindi kita binibigyan ng karapatan na magreklamo. Okay, mag-drive ka kung gusto mo, pero para saan naman to? Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Wala lang, nagpamiss lang naman ako. At saka, siniguro ko na hindi na mainit ang ulo mo. Mahirap na. Ang sabihin mo, hindi ka na nakatiis. Sobrang namiss mo ng kamalditahan ko. Ano, simulan na natin? Ha? Okay lang. Namiss ko naman talaga yan. At sobrang namiss kita, Kira. I miss you too. Mamaya na tayo mag-usap. Ipag-drive mo na ako at nagmamadali ako. Siguro naman sapat na yung kiss ko para makarating agad tayo sa office. Samantala. Nay! Tay! Tubig po! Pahingi po ako ng tubig! Ano ba nangyayari? Galing po ako sa sentro para makita kung nakapasa po ako sa exam. Nay, LET passer na po ako. Ang saya ko, Nay. Sa wakas, may teacher na po kayo. Siguradong matutuwa ang mga kapatid ko, lalo na si Ate Kira. Ay, salamat sa Diyos. Masayang-masaya kami para sa iyo, anak. Abat, napakahusay talaga nitong bunso ko Salamat, anak. Proud na proud sa iyo si tatay. Hindi ko akalain na may anak na akong teacher. Katulad ho ng pangako ko sa inyo, iaahon ko ang pamilya natin sa kahirapan. Konting tiis na lang, tay. Hindi nyo na kailangan magbilad sa init ng araw at magpakahirap sa trabaho. Ako naman po magtatrabaho para sa inyo. Ay, napakaswerte talaga natin sa bunso natin. Gwapo na, matalino pa, at napakabait pa. Ay, maswerte rin ang mapapangasawa mo, anak. Abay, hindi pa pwede yan.
Hindi pa pwedeng mawalay sa akin ang bunso ko. Yun, napakaganda na naman po ng kwento natin sa araw na ito. At dahil dyan, meron tayong shout out. Simulan natin kay M. Rose Strong OFW in Kuwait. Hi po kay Zanti, kay Sally Roldan, hello kay Melin Lendio, and Elmer Calatero from Davao. Hi po kay Michelle Esperon. Hello kay Virginia Belay. Shout out kay Minerva Caranog from Gabaldon, Nueva Ecija. Hi kay Isay Diaz, kay Lydia Lopez, kay Jennifer Sacris. Hello po kay Christine Moncada, kay Catalea Soto. Hi kay Ver Hever from Singapore, kay Kathy Baldwin from Kansas City, USA, kay Karen, kay Princess, kay Alexis, at Christine Angela Grefaldia. Hi kay Agnes at Edgardo Fontanilla. Hello po kay Kurt Mina. Shout out kay Vicky Yabut. Hi kay Lagawang Shaw TV. Hi po sa family ni Rose and Mara, kay Alma Naong, kay Mami from Doha, Qatar. Hello kay Jeneline Mix Vlog, kay Miss Maura. Hi kay Rose Flores from Western Bikutan, Taguig, kay Mare Nila Cervantes. Hi po kay Janet at Lito Wanta, kay Jerilyn Ramos from Taiwan. Hi sa family Bernades from Corazon, Cacaldia, kay Vance Terence from Kuwait. Hi kay Yachin Tamashiro. Hi kay Front Row Infinity, kay Romeo A. Marcelino at Aryan Gail Leonora. Hello po kay Bengski from Dubai, kay Jairo Nisa Nanding. Hello kay Bea 5 Pink, kay Merly Pura. Hello po sa Cabral family from Estela da Silva, kay Marjorie Dequilia, sa Caspe family from Chera Monte. I Love Traveled, kay Chloe Dia. Hello po kay Cecil Vlog, kay Michelle Manuge. Hi kay Chris Alcantara. Hi kay Vanji Alamigo at Richard Cayon from Rosalina, Bogayong. At syempre po, hi kay Kay, huwag ka na magtampo, gaya-gaya ka. Sa mga hindi ko po nabanggit, marami pa po tayong susunod na videos. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.